Ako po si Dexter, estudyante ako sa isang university sa probinsya. May kwento ako na hindi naman talaga nakakatakot, pero masasabi kong kakaiba at hindi pangkaraniwan. Nung first year ako sa college, doon ako tumira sa dormitory ng school. Hindi naman sa ayaw kong umuwi sa amin, pero gusto ko lang talagang maranasan yung feeling na mag-isa. Doon sa dorm, may mga lugar na hindi na ginagamit. Mga lumang kwarto na hindi na napapakinabangan. Yung dorm namin, ilang dekada na rin kasi ang nakalipas simula nung maitayo. Kaya yung ibang bahagi noon, hindi na talaga napapakinabangan. Isang beses, ako lang yung naiwan sa dorm. Hindi ko na maalala kung anong okasyon yun, pero ako lang yung hindi umuwi sa kanila. Dahil ako lang yung naiwan, naisipan kong libutin yung mga lumang parte ng dorm. Naisip ko na baka may makita akong kung ano na makapagpapasaya sa akin nung mga oras na yun kasi medyo nalulungkot ako. Hindi ko alam kung bakit. Basta, yun yung pakiramdam ko. Isa sa mga kwartong napasok ko ay yung dating storage room. Nakita ko doon yung mga lumang gamit na hindi na ginagamit. Sa isang sulok, may nakita akong parang amulet na nakasabit sa dingding. Hindi ko alam kung bakit pero kumikinang siya. Parang may ilaw na nanggagaling sa kanya. Hinawakan ko yung amulet. Pagkahawak ko parang may kumiliti sa utak ko. Tapos nung tinignan ko yung palad ko, may sugat ako. Hindi ko alam kung saan galing yung sugat pero parang may humiwa sa palad ko. Doon nagsimula yung kakaibang karanasan ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito pero simula nung mahawakan ko yung amulet na yon, nag-iba na yung buhay ko. Yung oras ko hindi na sunod-sunod. Halimbawa, ngayon ay alas 8 ng umaga. Bigla na lang akong mapupunta sa alas 10 ng umaga ng susunod na araw. Tapos mamaya naman, babalik ako sa alas 9 ng gabi ng nakaraang araw. Parang tumatalon-talon ako sa oras. Hindi ko alam kung paano nangyayari yon pero yun yung nararanasan ko. Hindi ko alam kung paano ko iintindihin yung nangyayari sa akin. Nung mga unang buwan, hindi ko alam kung paano ko haharapin yung problema ko. Ang dami kong hindi nalalaman kasi nga tumatalon-talon ako sa oras. May nakilala akong babae. Naging kami pero hindi ko masabi sa kanya yung nangyayari sa akin. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin tungkol sa problema ko. Paano ko ba sasabihin sa kanya na hindi sunod-sunod yung timeline ko? Isang beses, nakikipag-date ako sa kanya. Tapos, bigla na lang akong napunta sa isang oras kung saan matanda na ako. Siguro mga 70 years old na ako noon. Nasa dorm ako noon. Tapos, yung mga kasama ko sa dorm, nagulat na lang nung makita nila ako na matanda na. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Basta, bigla na lang akong tumanda. Tapos, ilang minuto lang, bumalik ulit ako sa dati kong edad. Nung mga oras na yon, naisip ko na hindi lang ako yung nakakaranas ng problema ko. Pati yung mga tao sa paligid ko, apektado rin. Kaya lang hindi ko alam kung paano ko lutasin yung problema ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin yung multo na nagpaparanas sa akin ng ganito. Yung mga nawawalang oras, hindi ko na sila maibabalik. Kaya lang, yung mga nangyayari sa mga oras na yon, hindi ko sila naranasan, hindi ko sila nalaman. Kaya, hindi ko rin sila naalala. Hindi ko alam kung may nakakaintindi ba sa inyo sa mga sinasabi ko. Pero yun yung nararanasan ko. Isang beses may nakilala akong underclassman. Siya lang yung nakakaalam ng lahat ng nangyayari sa akin. Siya yung nagsabi sa akin na baka may pattern yung mga pagtalon ko sa oras. Gumawa siya ng algorithm para mahuli yung pattern ng mga pagtalon ko sa oras. Nung una, hindi namin mahuli yung pattern, pero sa huli nahanap din namin. Doon ko nalaman na tumatalon ako sa oras ng 20 beses sa isang araw. Yung mga pagtalon na yon, hindi sunod-sunod. Kaya hindi ko talaga alam kung ano yung mga nangyayari sa buhay ko. Nung malaman ko yung pattern, naisip ko na baka pwede kong hulihin yung multo na nagpaparanas sa akin ng ganito.
Naisip ko na baka nasa amulet yung multo at kailangan kong hawakan ulit yon para mapahinto siya. Sa tulong ng kaibigan ko, nahuli namin yung oras kung kailan ako napunta sa oras kung saan ako mag-isa sa dorm. Nung mahuli namin yon, bumalik ako sa storage room kung saan ko nakita yung amulet. Nung makita ko yung amulet, kumikinang na naman siya. Hinawakan ko ulit yung amulet. Tapos, may nakita akong tao na nakatayo sa harap ko. Siya yung multo na nagpaparanas sa akin ng ganito. Nakipaglaban ako sa kanya, nagkatulakan kami hanggang sa makarating kami sa rooftop ng dorm. Nung makarating kami sa rooftop, hindi ko alam kung paano ko nagawa yon, pero naitulak ko siya pababa. Nung mahulog siya, bigla na lang akong napunta sa oras kung saan ako nakikipag-date sa girlfriend ko. Doon ko nalaman na napahinto ko na yung multo. Pero may nagbago sa timeline ko. Nawala yung kaibigan ko na tumulong sa akin para mahuli yung multo. Hindi ko na siya nakita ulit. Hindi ko alam kung ano yung nangyari sa kanya. Siguro dahil sa mga pagbabago sa timeline ko ay hindi na kami nagkakilala. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong klaseng multo yung nakalaban ko. Pero sa tingin ko, isa siyang time ghost. Isa siya sa mga multo na naglalaro sa oras ng mga tao. Marami pang ibang time ghost na naglalaro sa oras natin. Kaya kung minsan naisip natin na parang ang bilis ng oras o kaya naman ay parang napakabagal ng oras, yun ay dahil sa mga time ghost na naglalaro sa oras natin. Ako po si Nika, isang college student. Itong kwentong ibabahagi ko ay nangyari sa amin ng mga kaibigan ko noong first year college pa lang kami. May dormitoryo ang pamilya namin na malapit sa university kung saan kami nag-aaral. Summer noon, kaya halos walang tao sa dorm. Nakabakasyon lahat ng boarders. Naisipan namin ang mga kaibigan ko na doon tumambay sa dorm. Para kaming nagbakasyon sa isang malaking bahay. Kami lang ang tao, kaya kahit anong oras kami gumising, kumain at matulog, ay walang pakialamanan. May mga kwento kasi tungkol sa dorm na yon. May mga estudyante raw na nawawala kapag tumitira roon. Basta na lang hindi nakakapasok sa klase at hindi na uuwi sa dorm. Kaya yung mga estudyante na nakatira doon ay nagkakaroon ng takot. Kaya lang ay mura lang yung upa doon. Kaya kahit natatakot sila ay nagtsatsagana lang sila. First night namin doon sa dorm, nagkukwentuhan kami ng mga nakakatakot na karanasan namin. Habang nagkukwento ay may naririnig kaming kaluskos sa bubungan. Tapos yung aso namin, tahol ng tahol. Hindi ko na lang pinansin kasi baka yung mga kwento lang namin ang dahilan kung bakit kami natatakot. Tapos may isa sa amin na nag-aaya na maglibot sa likod ng dorm. May secret passage kasi doon na hindi nalalaman ng mga boarders. Doon dumadaan yung mga delivery truck na nagdadala ng supplies para sa dorm. May mga kwento rin na haunted daw yung lugar na yon. Kaya hindi na namin pinapadaan doon yung mga boarders. Isa pang dahilan ay dahil baka kung ano pa yung gawin nila doon. Hindi naman ako pumayag na maglibot doon kasi gabi na. Pero mapilit yung isa naming kasama, kaya napilitan na rin ako. May mga ilaw naman doon pero hindi na namin binubuksan para hindi na rin makita ng mga boarders yung lugar na yon. May dala kaming flashlight. Habang naglalakad ay may nakita kaming lumang salamin sa isang sulok. Hindi ko alam kung bakit nandoon yon. Hindi ko na lang pinansin. Baka kasi may naglagay lang noon at nakalimutan ng kunin. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa dulo. Wala naman kaming nakitang kakaiba, kaya bumalik na lang kami. Pagdaan namin ulit doon sa lumang salamin, ay may nakita kaming anino sa loob noon. Lahat kami ay nagulat at napasigaw. Tumakbo kami pabalik sa dorm at hindi na namin nilingon yung salamin. Kinabukasan, hindi na namin pinag-usapan yung nangyari.
Baka kasi maulit na naman yung kaluskos sa bubungan. Pero nangyari pa rin yun. Pati yung aso namin ay tahol pa rin ng tahol. Nagtaka na ako. Kaya tinanong ko yung isa sa mga kaibigan ko kung naririnig din ba niya yung kaluskos. Sabi niya ay naririnig daw niya yon. Simula pa noong unang gabi namin doon, nagtakutan kami. May isa sa amin na nagsuggest na baka may aswang na sumusubok pumasok sa dorm. Kaya ganun yung aso namin. Sabi ko ay baka yung lumang salamin ang dahilan ng lahat. Baka may nasagi kami doon o baka may nakapansin sa amin na hindi namin nakita. Nagalit yung isa naming kasama. Sabi niya ay hindi raw dapat kami natatakot sa mga ganoong bagay. Mga dalaga na raw kami at hindi na mga bata. Kaya dapat ay hindi na kami nagpapadala sa mga ganong takot. Nagpumilit siya na bumalik doon sa lumang salamin. Sabi niya ay haharapin daw niya yung anino na nakita namin. Pinipigilan namin siya pero hindi siya nakinig. Lumabas siya at naiwan kami na nag-aalala. Lumipas ang ilang minuto pero hindi pa rin bumabalik yung kasama namin. Nag-aalala na talaga kami. Kaya sumunod kami sa kanya. Pagdating namin doon sa lumang salamin, ay nakita namin siya na nakatayo sa harapan noon. Para siyang nasa trance, tinatawag namin siya pero hindi siya sumasagot. Nakatingin lang siya doon sa salamin. Hinila namin siya para makaalis na kami doon. Pero hindi namin siya mahila. Para siyang nakatali doon sa kinatatayuan niya. Nagulat kami nang magsalita siya. Sabi niya may aswang daw na nakatira sa dorm. Yun daw ang dahilan kung bakit nawawala ang mga estudyanteng tumitira doon. Sakripisyo raw ang mga ito ng aswang. Sabi pa niya, gusto raw ng aswang na isa sa amin ang maging sakripisyo niya. Kung hindi raw ay isa-isa kaming mawawala, hindi na namin alam ang gagawin. Takot na kami. Kaya hinila namin siya ng sabay-sabay. Doon ay natanggal namin siya sa kinatatayuan niya. Tumakbo kami pabalik sa dorm pero bago kami makapasok ay narinig namin yung kaluskos sa bubungan. Lumingon kami at nakita namin yung napakaraming paniki na lumilipad sa itaas ng dorm. Pumasok kami at nagkulong sa isang kwarto. Kinabukasan ay umalis na kami. Hindi na namin nakita yung kasama namin na nagpunta dun sa lumang salamin. Hindi na siya pumasok sa school at hindi na rin namin siya nakita. Hindi namin alam kung ano ang nangyari sa kanya. Pero ang hinala namin ay ginawang sakripisyo siya ng aswang na nakatira sa dorm. Nung college ako, sa isang Catholic school ako nag-aral. May dormitoryo sa loob ng campus na pinapatakbo ng mga madre. Doon ako nagtrabaho bilang isang student assistant. May isang bahagi ng dorm na hindi na pinapagamit sa mga residente. Sobrang luma na raw kasi at delikado na yung mga sahig at pader. Pero sa totoo lang, ang dami ng kwento na narinig ko tungkol doon. May mga estudyante na raw na nawala doon. May mga nakakita ng mga multo at kung ano-ano pang kababalaghan. Isa sa mga kwento na narinig ko ay tungkol sa isang lumang libro na nandoon sa lumang bahagi ng dorm. Sabi ng isang kakilala ko, nakita raw niya yung libro na yon nung makapasok siya doon sa lumang bahagi. Wala naman daw kakaiba sa libro, pero hindi niya ito nabasa dahil hindi niya maintindihan yung mga simbolo na nakasulat doon. Mahilig ako sa mga lumang libro, kaya nung marinig ko yung tungkol doon ay talagang na-curious ako. Sabi nung kakilala ko, yung libro raw ay nasa isang lumang silid na may nakasulat na archives sa pinto. Doon daw nakalagay yung libro sa isang lamesa. Nung malaman ko yon ay talagang hindi ako mapakali. Gusto kong makita yung libro at malaman kung ano ang nakasulat doon. Yung tagapag-alaga ng dorm ay isang matandang madre na tawagin na lang nating Sister B. Nung sabihin ko sa kanya na gusto kong pumasok doon sa lumang bahagi ng dorm, ay pinagbawalan niya ako.
Delikado raw doon at baka mapahamak lang ako. Pero mapilit ako. Sabi ko sa kanya na sandali lang ako doon at titingnan ko lang yung libro. Sa huli ay pumayag din siya. Binigyan niya ako ng susi at pinayuhan na mag-ingat. Pagpasok ko doon sa lumang bahagi ng dorm, ay nakaramdam ako ng kakaibang amoy. Amoy bulok na kahoy at kung ano-ano pa. Nilibot ko yung mga kwarto doon at nakita ko na halos lahat ay bakante na. Wala nang mga kama o kahit anong gamit. Parang hindi na talaga ginagamit yung mga kwarto na yon. Hanggang sa makita ko yung kwarto na may nakasulat na archives sa pinto. Pagpasok ko doon ay nakita ko agad yung lamesa na may nakapatong na libro. Yun lang yung gamit na nandoon. Nilibot ko yung paningin ko at napansin ko na yung mga dingding ay may mga kakaibang simbolo. Parang mga simbolo na nakikita sa mga pelikula na may kinalaman sa mga demonyo. Hindi ko na lang pinansin yon at lumapit na ako doon sa libro. Binuklat ko yung libro at tama nga yung kakilala ko. Hindi ko maintindihan yung mga simbolo na nakasulat doon. Bigla na lang may nagsalita sa likod ko. Sabi niya, "Gusto mo bang malaman kung ano ang nakasulat sa libro?" Napalingon ako at nakita ko yung isang lalaki na nakatayo sa may pinto. Hindi siya mukhang multo pero alam kong multo siya dahil hindi ko siya nakita nung pumasok ako doon. Tinanong ko siya kung paano ko malalaman ang nakasulat sa libro. Sabi niya, simple lang daw. Kailangan ko lang daw na magbigay sa kanya ng isang patak ng dugo at ipapakita niya sa akin ang nilalaman ng libro. Nung mga panahon na yon, ay hindi ko naisip na delikado yung alok niya. Ang nasa isip ko lang ay yung pagkamausisa ko sa libro. Kaya pumayag ako sa gusto niya. Kumuha ako ng blade sa bulsa ko at kinilitan yung daliri ko. Isang patak ng dugo ang tumulo sa sahig at nakita ko na parang nasiyahan yung lalaki. Bigla na lang nagbago yung itsura ng libro. Yung mga simbolo ay naging mga salitang Tagalog. Natuwa ako at sinimulang basahin yung libro. Doon ko nalaman na yung libro ay tungkol sa kung paano baguhin ang kapalaran ng isang tao. May mga ritual na nakasulat doon na kapag ginawa mo ay mababago mo ang kapalaran mo. Sinubukan ko ang isa sa mga ritual na nakasulat doon. Kailangan ko lang daw na kumuha ng isang buhok ko at sunugin yon habang iniisip ko ang gusto kong mangyari. Sinubukan ko yon at naisip ko na magkaroon ng 100 pesos sa bulsa ko. Pagkatapos kong sunugin yung buhok ko, ay dinukot ko yung bulsa ko at nagulat ako na may 100 pesos doon. Doon nagsimula ang lahat ng kasamaan ko. Araw-araw ay pumupunta ako doon sa lumang bahagi ng dorm at binabasa ko yung libro. Unti-unti kong nalaman ang mga sikreto nito. Nalaman ko na pwede kong baguhin ang kapalaran ko. Pwede kong baguhin ang mga pangyayari sa buhay ko. Pwede kong baguhin ang mga tao sa paligid ko. Lahat ng gusto ko ay pwede kong makuha sa pamamagitan ng libro na yon. Pero habang tumatagal ay nagiging mas mapanganib ang mga hiling ko. Yung simpleng 100 pesos ay naging 100,000 pesos. Yung simpleng pag-ulan ay naging bagyo. At habang tumatagal din ay napapansin ko na hindi ko na maaalala yung mga pangalan ng mga kaklase ko. Hindi ko na maaalala yung mga pangalan ng mga kamag-anak ko. Hindi ko na maaalala ang pangalan ng mga kaibigan ko. Nung mga panahon na yon ay hindi ko pa rin napansin na may kakaiba na sa akin. Basta ang alam ko lang ay gusto ko ng mas marami pang kaalaman mula sa libro. Hanggang sa isang araw ay tinanong ako ng multo kung ano pa ba ang gusto kong malaman. Sabi ko sa kanya, gusto kong malaman lahat ng nakasulat sa libro. Sabi niya, ay kailangan ko raw na magbayad. Ano raw ang babayaran ko sa kanya? Naisip ko na wala naman akong pera o kahit anong bagay na pwede kong ipambayad. Kaya sabi ko, ay wala akong maibabayad sa kanya. Doon na siya tumawa ng malakas at sinabi sa akin na matagal na raw akong nagbabayad sa kanya. Hindi ko raw ba napapansin na unti-unti niyang kinukuha ang buhay ko?
Doon ako nakaramdam ng takot. Tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Sabi niya ay unti-unti niyang kinukuha ang mga alaala ko. Kaya hindi ko na maalala ang mga pangalan ng mga tao sa paligid ko. Doon ko lang na-realize na isang bitag ang libro na yon. Na ang multo na nasa harapan ko ay niloloko lang ako. Nagsisigaw ako at sinabing ibalik niya ang mga alaala ko. Pero sabi niya ay wala na raw akong magagawa. Nakuha na niya ang mga alaala ko at hindi na niya yon maibabalik. Doon ako nagalit. Sinugod ko siya at sinuntok. Pero parang hangin lang siya na naglaho. Tumakbo ako palabas ng lumang bahagi ng dorm at nagkulong sa kwarto ko. Doon ko na-realize na unti-unti na akong kinukuha ng multo na yon. Pero hindi ako papayag. Hindi ako papayag na makuha niya ang buong buhay ko. Kaya nagdasal ako ng nagdasal. Humingi ako ng tawad sa Diyos sa kasalanan ko at nagmakaawa na tulungan ako. Hindi ko na alam kung ilang araw akong nagkulong sa kwarto ko. Pero nung lumabas ako ay nalaman ko na si Sister B ay natagpuan sa lumang bahagi ng dorm. Patay na siya at wala nang laman yung katawan niya. Parang isang sapin lang ng balat ang natira sa kanya. Doon ko naisip na baka si Sister B ang napagdiskitahan ng multo dahil sa hindi ako lumalabas ng kwarto. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako mapakali sa nangyari kay Sister B. Kung hindi dahil sa akin ay hindi siya mamamatay ng ganoon. Isang araw ay may lumapit sa akin na bagong residente ng dorm. Tinanong niya ako kung anong meron doon sa lumang bahagi ng dorm. Dahil na-curious daw siya. Nung marinig ko yon ay kinabahan ako at sinabihan siya na huwag siyang papasok doon. Pero hindi ko alam kung nakinig ba siya sa akin. Sana lang ay nakinig siya. Dahil kung hindi, ay baka siya naman ang mabiktima ng multo na nandoon. Sana ay magsilbing babala ito sa mga residente ng dorm na yon. Alam ko na hanggang ngayon ay isa pa rin ito sa mga bulong-bulungan sa loob ng dorm. Sana ay hindi na maulit pa ang nangyari sa akin. Nung college ako, may isang taon na hindi ako nakauwi sa amin para mag-undas. May inaasikaso kasi ako noon na requirement sa isa kong subject. Hindi ko na matandaan kung ano yon. Pero ang natatandaan ko ay may na-experience akong kakaibang pangyayari noong ako lang mag-isa sa dorm. Actually, hindi naman ako yung nag-iisang tao sa dorm. Karamihan ng mga estudyante ay umuwi sa kanila para makasama yung mga pamilya nila sa paggunita ng undas. Pero may ilan din naman na hindi nakauwi. Karamihan sa kanila ay mga working students na hindi pwedeng mag-leave sa trabaho. Isa sa mga kwento na narinig ko mula sa mga natirang estudyante ay yung tungkol sa kulto na nagre-recruit ng mga bagong miyembro tuwing undas. Ang sabi nila, yung mga kulto raw ay hindi taga roon sa amin. Nanggagaling pa sila sa ibang lugar at doon lang sa bayan namin nagtitipon tuwing undas. May isang pagkakataon daw na may nakakita sa mga kulto na naglalakad sa kalye. Nakasuot daw sila ng mga hooded robe at may binubulong-bulong na hindi maintindihan. Hindi raw sila nakikita sa umaga pero kapag 10 oras na ng gabi ay naglalabasan sila. Sabi ng mga nakakita, kapag tinanong mo raw yung mga kulto kung ano yung ginagawa nila, ay sasabihin nila na nagkakaroon sila ng religious retreat at pwede kang sumama kung gusto mo. Kapag tinanong mo raw kung saan sila nagre-retreat, ay hindi nila sasabihin, pero imbitado ka raw kung gusto mong sumama. Siyempre, yung mga nakakita ay hindi sumama, pero kinuwento nila ito sa mga kakilala nila. At doon na nga nagsimula yung chismis tungkol sa kulto na nagre-recruit tuwing undas. Ako naman na kilalang skeptic sa mga ganitong bagay ay hindi naniwala. Sabi ko, kung totoo man yan ay gusto kong makilala yung mga kulto na yan. At kung kaya ay alamin kung ano ba yung pinaniniwalaan nila. May isa akong kakilala na nakarinig ng sinabi ko. Tawagin na lang natin siyang Ramil. Sabi niya,
kung gusto ko raw makilala yung mga kulto na yon ay pwede niya akong ipakilala. Nagulat ako dahil akala ko ay chismis lang yung mga kulto na yon. Pero sabi ni Ramil, totoo raw sila at nakasama na niya sa isang ritual yung mga yon. Nagulat ako sa sinabi niya. Sabi ko, paano niya nagawang makasama sa ritual yung mga kulto? Sabi niya, noong nakaraang undas daw ay hindi rin siya nakauwi sa kanila. Naglalakad siya sa may red light district nang makita niya yung mga kulto. Dahil sa curiosity ay kinausap niya yung mga ito. Inimbitahan daw siya ng mga kulto na sumama sa kanila. At dahil wala naman daw siyang gagawin noon ay pumayag siya. Dinala raw siya ng mga kulto sa isang abandonadong bahay sa isang liblib na barangay. Pagdating nila roon ay nagsimula na yung ritual. Hindi raw siya makapaniwala sa mga ginagawa ng mga kulto. May mga hayop daw na kinakatay at mga dasal na hindi niya maintindihan. Natakot daw siya sa mga ginagawa ng mga kulto kaya nagpaalam siya na uuwi na. Pero hindi siya pinayagan. Nung pilitin daw niya na umalis ay pinigilan siya ng mga ito. Mabuti na lang daw at mabilis siyang tumakbo. Hindi raw siya tinantanan ng mga kulto at hinabol siya ng mga ito. Pero dahil sa kabisado niya yung lugar ay nakatakas siya. Sabi ko kay Ramil, kung totoo yung sinasabi niya ay dapat i-report niya sa mga pulis yung mga kulto na yon. Pero sabi niya, wala raw makikinig sa kanya. Dahil kahit yung mga barangay tanod na nakasalubong niya, nung gabing yon ay hindi pinansin yung mga kultong humahabol sa kanya. Sabi ko sa kanya, kung talagang totoo yung sinasabi niya ay dapat dalhin niya ako sa lugar kung saan niya nakita yung mga kulto na yon. Pumayag naman si Ramil, pero sabi niya, hindi raw niya ako sasamahan sa lugar na yon. Basta ituturo lang niya sa akin kung saan ko sila makikita. Dahil nga skeptik ako ay pumayag ako sa kondisyon niya. Sabi ko pa nga sa kanya, na kapag wala akong nakita ay dapat aminin niya sa akin na gawa-gawa lang niya yung kwento niya. Pumayag naman siya at nag-set kami ng araw kung kailan ko pupuntahan yung mga kulto. Nung araw na yon ay nagkita kami ni Ramil. 11:00 pa lang ng gabi ay naglalakad na ako doon sa sinasabi niyang lugar. Sabi ko sa kanya, kung may makita ako na mga kulto, ay kukuhanan ko sila ng video at picture para may ebidensya kami. Natawa lang si Ramil at sabi niya, good luck daw sa akin. Habang naglalakad ako ay iniisip ko na sana ay hindi ako mabigo. Gusto ko kasing patunayan kay Ramil na hindi lahat ng kwento ay dapat paniwalaan. Medyo malayo na yung nalalakad ko nung biglang may nakita akong naglalakad na grupo ng mga tao. Nakasuot sila ng mga robe na kulay itim at may mga hood. Hindi ko makita yung mga mukha nila. Bigla akong kinabahan pero naisip ko na baka nagkataon lang na may mga tao na naglalakad na gano'n ang suot. Sinundan ko sila at nakiramdam. Nung marinig ko na may mga binubulong-bulong sila, ay kinuhanan ko sila ng video. Doon ko lang napansin na hindi lang pala iisa ang grupo ng mga kulto. May mga kasunod pa sila na nakasuot din ng mga itim na robe. Naisip ko na baka totoo nga yung sinasabi ni Ramil. Kaya lang ay naisip ko na dapat ay makausap ko sila para malaman kung ano ba talaga yung pinaniniwalaan nila. Kaya nilakasan ko yung loob ko at tinanong sila kung saan sila pupunta. Nagulat ako nung lahat sila ay huminto at sabay-sabay na lumingon sa akin. Hindi ko pa rin makita yung mga mukha nila dahil natatakpan ng hood. Pero naramdaman ko na nakatingin sila sa akin. Tumayo ako sa harapan nila at nagtanong uli. Sabi ko, saan kayo pupunta? Pwede bang sumama? Nagulat ako nung sabay-sabay silang nagsalita. Sabi nila, nagkakaroon daw sila ng religious retreat at pwede akong sumama kung gusto ko. Nung marinig ko yon ay naisip ko na baka hindi naman sila kulto. Baka ibang relihiyon lang na nagkakaroon ng retreat. Kaya tinanong ko kung saan sila nagre-retreat. Pero hindi nila sinagot yung tanong ko. Sabi lang nila ay
imbitado ako kung gusto kong sumama. Doon na ako kinabahan dahil naisip ko na baka hindi nga sila ordinaryong relihiyon. Kaya sabi ko sa kanila, pasensya na at hindi na lang ako sasama. Tatalikod na sana ako para umalis pero naramdaman ko na may humawak sa balikat ko. Paglingon ko ay isa sa mga kulto ang nakahawak sa akin. Sabi niya, sumama ka na. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kakaibang puwersa na nag-uutos sa akin na sumama sa kanila. Pero nilabanan ko yon. Kaya sabi ko, hindi. Hindi ako sasama. Sinubukan kong tanggalin yung kamay niya sa balikat ko pero hindi ko magawa. Sobrang higpit ng pagkakahawak niya sa akin. Kaya sinuntok ko siya sa muka. Doon ko lang napansin na wala pala siyang muka. Parang anino lang yung sinuntok ko. Hindi ko alam kung saan tumama yung kamao ko, pero napabitaw siya sa akin. Tumakbo ako palayo sa kanila pero naramdaman ko na hinahabol nila ako. Nilingon ko sila at nakita ko na tumatakbo sila papunta sa akin. Sobrang dami nila, kaya pinilit ko yung sarili ko na bilisan pa yung takbo ko. Kaya lang ay nadulas ako at nahulog sa kanal. Hindi ko na alam kung ano yung nangyari dahil nawalan ako ng malay. Nagising na lang ako na nasa kwarto na uli ako sa dorm. Sabi ng mga kakilala ko na nakakita sa akin, naglalakad daw ako na parang lasing. Pero nung makita nila yung mga sugat ko sa katawan, ay dinala nila ako sa kwarto ko. Nung tanungin daw nila ako kung ano yung nangyari sa akin ay hindi na ako sumagot. Kaya hinayaan na lang nila ako. Nung malaman ko yon ay naisip ko na baka kaya ako nakatakas sa mga kulto ay dahil sa kabisado ko yung pasikot-sikot sa dorm at dahil na rin sa tulong ng ilan sa mga natirang estudyante. Nung makarecover ako ay nagpunta ako sa guardhouse para kunin yung cellphone ko na naiwan ko sa labas. Nakita raw yun ng mga gwardiya na nakabagsak sa kanal. May tumatawag pang araw pero hindi nila nasagot. Nung i-check ko yung cellphone ko ay nakita ko yung video na kuha ko ng mga kulto. Pero nagulat ako dahil wala silang mga mukha. Parang mga anino lang na naglalakad sa kalsada. Nung ipakita ko yun kay Ramil ay nanlaki yung mga mata niya. Sabi niya kung yung mga kulto raw ay may mga mukha pa nung nakita niya, ibig sabihin ay may na-accomplish na naman ang mga ito. Hindi ko na inalam kung ano yung ibig niyang sabihin doon. Basta ang alam ko ay nakaligtas ako sa mga kulto na yon. At least kahit papaano ay may napatunayan ako na hindi lahat ng kwento ay gawa-gawa lang. Minsan ay may katotohanan din. Ako po si Rina. Noon pa man ay mahilig na ako sa mga nakakatakot na kwento. Kaya naman noong marinig ko ang kwento ng lolo ko tungkol sa isang haunted na dormitoryo sa Maynila, ay talagang na-excite ako at nagkaroon ng interes na puntahan yung lugar na yon. Nagbabala sa akin si lolo na huwag akong pupunta sa dormitoryo na yon dahil napakarami ng estudyante ang nawala at hindi na nakita pa dahil sa sumpa ng lugar na yon. Pero dahil matigas ang ulo ko at gusto kong mapatunayan na walang katotohanan ang mga kwento ni Lolo, ay nagpunta pa rin ako sa dormitoryo na yon. Bago pa man ako makarating sa dormitoryo, ay may mga nadaanan na kami ng kaibigan kong si Jessa na mga lumang ID ng mga estudyante na nakasabit sa mga puno. Sabi ni Jessa, baka raw yun yung mga estudyanteng nawala sa dormitoryo. Natawa ako sa kanya at sinabing baka nawawala lang yung mga ID na yon. Kaya sinabit ng mga nakapulot para makita ng may-ari. Pero habang papalapit kami sa dormitoryo ay may narinig akong tumatawa na estudyante. Parang galing sa malayo yung tawa at dinadala lang ng hangin. Nakakakilabot yung tawa na yon. Kaya nagmadali kaming maglakad ni Jessa. Pagdating namin sa dormitoryo ay napansin ko agad na malamig yung hangin doon. Kahit nakatanghalian ay para kaming nasa loob ng isang air-conditioned na kwarto.
Tapos ay may narinig kaming mga bulong na nanggagaling sa mga pader ng dormitoryo. Hindi ko maintindihan yung mga sinasabi ng mga boses, pero parang napakarami nila at nag-uunahan sa pagsasalita. Biglang may lumabas na lalaki mula sa isang kwarto. Nakangiti siya at sinabing siya raw ang huling resident advisor ng dormitoryo. Sabi pa niya ay siya na ang tagabantay ng dormitoryo mula nang isara ito dahil sa mga nawawalang estudyante. Tinanong niya kami kung gusto ba raw naming maglaro ng tagu-taguan. Dahil sa takot ay napayakap sa akin si Jessa. Sabi ko doon sa lalaki ay hindi kami makikipaglaro sa kanya. Tumawa siya at sinabing wala kaming choice. Dahil simula raw nang pumasok kami sa dormitoryo ay nagsimula na ang laro. Ang mga matatalo raw ay magiging bahagi ng dormitoryo magpakailanman. Pagkasabi niya noon ay nagtakbuhan na kami ni Jessa palabas ng dormitoryo. Pero kahit anong gawin namin ay hindi kami makalabas. Bumabalik lang kami sa loob ng dormitoryo. Paulit-ulit lang na nangyayari yun. Hanggang sa mapansin namin na hindi na namin nakikita yung pinto palabas. Puro pader na lang. May narinig kaming mga yabag na papalapit sa amin, kaya nagtakbuhan kami ni Jessa. Pero kahit saan kami magpunta ay naririnig pa rin namin yung mga yabag na parang nasa likuran lang namin. Naisip ko na baka may kinalaman yung kwintas ko sa mga nangyayari. Manapa sa lola ko yung kwintas na yon. Sabi niya ay napakahalaga raw noon sa pamilya namin. Dahil may kakayahan daw yon na protektahan kami sa mga masasamang elemento. Hindi ko alam kung totoo yung sinabi ni Lola, pero dahil wala na akong maisip na ibang paraan para makalabas kami sa lugar na yon, ay nagdesisyon akong subukan yung kwintas. Hinawakan ko yung pendant noon at paulit-ulit na sinabing ilabas kami sa lugar na yon. Biglang lumiwanag yung kwintas at natunaw yung mga pader. Nakita namin yung lalaki na nakatayo sa gitna ng dormitoryo. Nagtaka ako kung bakit hindi siya naapektuhan ng liwanag ng kwintas. Pero bago pa ako makapagsalita ay nagsimula siyang maglakad papunta sa amin. Hinawakan ko ng mahigpit yung kwintas at sinabing lumayo siya sa amin. Pero hindi siya tumigil sa paglalakad. Hanggang sa makalapit siya sa amin at hinawakan ako sa balikat. Doon ko naramdaman na malamig ang kamay niya. Tapos ay unti-unti na siyang natunaw. Nagsilabasan yung napakaraming kaluluwa mula sa katawan niya. Nagsigawan sila at nagsipulasan palabas ng dormitoryo. Nakita ko pa yung kaluluwa ng lalaki na nakatayo sa harapan ko. Sabi niya ay salamat daw sa pagpapalaya sa kanya at sa mga kaluluwang nakatali sa dormitoryo. Tapos ay nawala na siya. Nagising na lang ako sa ospital at nalaman na ako na lang pala ang natirang buhay. Hinanap pa rin namin si Jessa pero hindi na namin siya nakita. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan kung bakit hindi naapektuhan ng kwintas ko yung kalaban namin. Pero nung hawakan niya ako ay natunaw siya. Ang hula ko ay dahil sa kaluluwa na lang siya at hindi na isang masamang elemento. Kaya hindi siya naapektuhan ng kwintas. Pero dahil hinawakan niya ako ay naapektuhan siya ng kapangyarihan ng kwintas. Isinara na yung dormitoryo na yon at unti-unti nang nakalimutan ng mga tao. Pero ako, hanggang ngayon ay naririnig ko pa rin yung mga bulong at tawa ng dormitoryo na yon. Ako po si Joven, 23 years old at isang college student sa Maynila. May gusto lang po sana akong i-share na karanasan namin nung second year ako. Sana po ay mapakinggan ninyo. Katapos ng exam week noon, wala na akong ibang gustong gawin kundi umuwi sa probinsya namin sa Laguna at magpahinga. Sabi ko nga sa mga kaklase ko, ayoko na munang makakita ng libro o kahit anong may kinalaman sa school. Gusto ko lang matulog at mag-relax. Yung kaibigan ko na si Jessa, hindi ko alam kung anong nakain niya. Ayaw niyang umuwi sa kanila, sabi niya.
May kailangan pa raw siyang tapusin na report. Sabi ko na lang sa kanya na huwag niyang masyadong pahirapan yung sarili niya. Tapos na yung exam week, kailangan niyang magpahinga. Pero matigas yung ulo niya, kaya sabi ko na lang na mag-iingat siya at huwag niyang puyatin yung sarili niya. Nung pauwi na ako, may nakita akong isang estudyante na kilala ko sa dorm na tinutuluyan namin. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan niya. Sabihin na lang natin na si Paul. Nung mga nakaraang linggo, lagi ko siyang nakikitang nag-aaral sa common room. Halos hindi na siya natutulog sa kwarto niya. Kahit madaling araw, nakikita ko pa rin siyang nag-aaral. Kaya nagulat ako nung makita ko na nakatayo lang siya sa gilid ng kalsada at nakatingin sa mga dumaraang sasakyan. Nung tawagin ko siya, hindi siya sumagot. Hindi man lang niya ako nilingon. Nakaramdam ako ng kaba, kaya nilapitan ko siya. Nung hawakan ko yung balikat niya, bigla siyang tumingin sa akin. Yung itsura niya, parang hindi siya natutulog ng ilang araw. Nung kausapin ko siya, hindi siya sumasagot. Tapos bigla niya akong tinulak. Mabuti na lang at nakahawak ako sa balikat niya, kaya hindi ako natumba. Pero naramdaman ko na sobrang lakas ng tulak niya. Kung hindi ako nakahawak sa kanya, baka tumilapon ako sa kalsada. Umalis na ako at iniwan ko siya roon. Nataranta ako at natakot. Kaya imbis na makatulong sa kanya, ay tumakbo na lang ako palayo. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Paul. Pero alam ko na may mali sa kanya. Kaya nung makauwi ako sa amin, ay tinawagan ko si Jessa. Sabi ko sa kanya na may kakaiba kay Paul at kung makita niya ito sa dorm ay huwag na huwag niya itong lalapitan. Nag-alala ako kay Jessa, kaya nung makalipas ang 2 araw ay nagdesisyon ako na bumalik sa dorm. Sabi ko sa sarili ko, babalaan ko lang yung mga RA tungkol kay Paul tapos ay uuwi na ulit ako sa amin. Pero nung makarating ako sa dorm, ay may kakaiba na naman akong napansin. May isang babae na kilala ko rin na residente ron ang naglalakad sa kalsada. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan niya. Sabihin na lang natin na si Mary. Tinawag ko siya pero hindi siya sumagot. Nilapitan ko siya at kinamusta pero hindi siya sumagot. Tapos bigla niya akong tinulak. Nung oras na yon, naisip ko na baka may nangyayari sa dorm at hindi lang si Paul ang apektado. Tumakbo ako palayo at tinawagan ko yung kakilala ko na RA. Sabihin na lang natin na si Rina. Sabi ko sa kanya na may kakaiba sa mga residente ng dorm at kailangan niyang balaan yung mga tao roon. Sabi niya ay hindi raw siya makalabas ng dorm dahil may tinatapos siyang report. Kaya sabi ko na lang sa kanya na hintayin niya ako at tutulungan ko siya. Nung magkita kami, sinabi ko sa kanya yung tungkol kay Paul at Mary. Nag-alala rin siya, kaya sabi niya ay puntahan namin yung dorm at alamin kung ano ang nangyayari. Habang naglalakad kami, may nakita na naman akong isang residente na naglalakad sa kalsada. Tinawag ko siya at hindi na ako nagulat nung hindi siya sumagot. Sabi ko kay Rina na baka matulad na naman ito kina Paul at Mary. Kaya huwag na lang namin lapitan. Pero nilapitan pa rin siya ni Rina. Nung hawakan niya ito sa balikat ay bigla siyang tinulak ng napakalakas. Tumilapon siya sa gilid ng kalsada. Mabuti na lang at hindi siya tumilapon sa gitna. Tinulungan ko siya na makatayo tapos ay tumakbo na kami palayo. Habang tumatakbo kami, ay napansin namin na may mga estudyante na naglalakad sa kalsada. Lahat sila ay mga residente ng dorm. Lahat sila ay hindi natutulog sa mga kwarto nila at nag-aaral sa common room. Lahat sila ay naglalakad sa gilid ng kalsada at nakatingin sa mga dumaraang sasakyan. Nung mga sumunod na araw, ay napapanaginipan ko yung mga estudyante na naglalakad sa kalsada. Sa panaginip ko ay nakikita ko sila na naglalakad sa gitna ng kalsada.
Tapos ay may isang malaking sasakyan ang darating at masasagasaan sila. Sa panaginip ko ay tinatakbo ko sila at hinihila papunta sa gilid ng kalsada. Pero hindi ko sila mahila dahil sobrang titigas ng mga katawan nila. Sa panaginip ko ay may isang nilalang na lumalapit sa akin. Hindi ko siya ma-describe dahil sobrang dilim, pero naririnig ko siyang nagsasalita. Sabi niya ay may nanghihimasok sa kanyang teritoryo at kailangan niyang parusahan ang mga ito. Pero dahil sa pakikialam ko ay bibigyan niya ako ng pagkakataon. Sabi niya ay pwede kong iligtas ang isa sa mga nagkasala, pero kapalit noon ay ang buhay ng iba. Tinatanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin, pero hindi siya sumasagot. Paulit-ulit na ganoon ang panaginip ko, hanggang sa dumating yung araw na bumalik ulit kami ni Rina sa dorm. Nung makarating kami ron ay halos wala ng tao sa building. Sabi nung ibang RA ay umuwi na raw sa mga probinsya nila yung ibang residente. Pero alam namin ni Rina na nagsisinungaling lang sila dahil nakita namin yung mga residente na naglalakad sa kalsada. Nung puntahan namin yung common room ay nandoon pa rin si Jessa. Nag-aaral pa rin siya, hindi ko alam kung ilang araw na siyang hindi natutulog, pero nung kausapin ko siya, ay hindi siya sumasagot. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nung oras na yon, naalala ko yung panaginip ko. Naalala ko yung sinabi ng nilalang na pwede kong iligtas ang isa sa mga nagkasala. Pero kapalit noon ay ang buhay ng iba. Nagtago kami ni Rina sa kwarto niya. Sabi ko sa kanya na may kakaiba sa dorm at kailangan naming makahanap ng ligtas na daan palabas dahil alam ko na hindi kami basta-basta makakalabas sa main entrance. Si Rina ang nakaisip na dumaan kami sa maintenance tunnels. Hindi raw ito ginagamit ng mga residente dahil para lang ito sa mga maintenance personnel. Pero pwede raw namin itong gamitin para makalabas. Sinubukan naming dumaan sa main entrance pero tama ako na hindi kami makalabas. Paulit-ulit lang kaming napupunta sa entrance ng building. Kaya nagpunta kami sa maintenance tunnels. Habang naglalakad kami sa tunnels, ay naramdaman ko na may sumusunod sa amin. Nung lingunin ko, ay nakita ko yung nilalang na nakikita ko sa panaginip ko. Nung oras na yon, ay naintindihan ko na kung ano ang sinasabi niya sa panaginip ko. At naintindihan ko na rin kung ano ang nangyayari sa mga residente ng dorm. Ang nilalang na yon ay may teritoryo sa labas ng dorm. At yung mga estudyante na hindi natutulog sa mga kwarto nila ay naglalakad sa labas ng dorm habang nananaginip. Dahil sa pakikialam ko, ay nagalit yung nilalang. Kaya pinaparusahan niya yung mga estudyante sa pamamagitan ng pagpapalakad sa kanila sa gitna ng kalsada. Nung oras na yon, ay binigyan niya ako ng ultimatum. Pwede kong iligtas si Jessa, pero ang kapalit ay ang buhay ng iba. O pwede ko silang lahat na hayaan na mapahamak. Pero hindi ako makikialam. Pinili ko na iligtas si Jessa. Alam kong mali yun, pero hindi ko kayang hayaan na mapahamak siya. Nung makalabas kami sa tunnels ay nakita ko si Jessa na naglalakad sa gilid ng kalsada. Hinila ko siya at hindi na siya pumalag. Nung oras na yon ay bumalik na siya sa ulirat niya. Pero nakita ko na yung iba pa naming kakilala ay naglalakad na sa gitna ng kalsada. Hindi ko na sila nilapitan dahil alam ko na huli na ang lahat para sa kanila. Nakalabas kami ni Jessa at Rina sa dorm. Pero may mga kakilala kami na hindi na nakalabas. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang karanasan na yon. At natatakot ako sa mga susunod na mangyayari dahil alam ko na may buhay ang kapalit ng buhay ni Jessa. May ibabahagi akong kwento na nangyari sa campus namin nung college pa ako.
Kwento ito ng isa sa mga guidance counselor namin. Tawagin na lang natin siyang Ma'am Lita. Nangyari ito noong malapit na ang undas. May napansin daw si Ma'am Lita na pattern sa mga kwento ng ilang estudyante na lumalapit sa kanya para magpa-counseling. Ilang estudyante raw ang nagkwento sa kanya na nakakakita sila ng isang higanting nilalang na nakaupo sa malaking puno ng akasya na malapit sa dormitoryo namin. Kapag daw nalulungkot o nagagalit ang mga estudyanteng ito, ay nagpapakita sa kanila ang nilalang na ito. Parang anino lang daw ito na may mga pulang mata at may malaking sigarilyo sa bibig. Kapag nagpapakita raw ito sa kanila, ay sinasabi nito na, "Huwag kang mag-alala, nandito ako para sa iyo." Tapos ay yayakapin sila ng higanteng anino at makakatulog sila ng mahimbing. Nung unang makinig si Ma'am Lita sa kwento ng isa sa mga estudyanteng ito, ay hindi siya naniwala. Pero dahil nga paulit-ulit na may lumalapit sa kanya para magkwento ng parehong karanasan, ay nag-alala na si Ma'am Lita. Lahat ng mga estudyanteng ito ay nagpunta sa lumang acacia tree na iyon, na may masamang reputasyon. Sinasabi ng mga nakakatanda sa amin na may mga espiritu raw na naglalabasan sa tuwing sasapit ang undas. Kaya dapat ay umiwas sa mga puno dahil doon naglalagi ang mga espiritu. Dahil nga sa mga kwento ng mga estudyanteng ito ay napaisip si Ma'am Lita kung may kinalaman ba sa mga karanasan ng mga estudyante ang sinasabing kapre na nagbabantay sa puno ng akasya. Habang tumatagal ay napapansin ni Ma'am Lita na nagiging malulungkutin ang mga estudyanteng ito. Lagi raw silang tulala at wala sa sarili. Kapag kinakausap naman ni Ma'am Lita ay ang sinasabi lang nila ay, "Huwag kang mag-alala, nandito ako para sa iyo." Paulit-ulit lang daw nila itong sinasabi. Tapos ay makakatulog na sila. Kapag nagigising naman sila ay wala silang maalala sa mga nangyari. Sinasabi rin ng mga estudyanteng ito na pare-pareho raw sila ng napapanaginipan. Isang malaking mata na may mga pakpak. Hindi raw nila alam kung ano ang ibig sabihin ng panaginip na iyon. Pero sa tuwing nagigising sila ay hinahanap nila yung higanteng anino na nagbibigay sa kanila ng ginhawa. Unti-unti ay naglalaho ang mga estudyanteng ito sa mga kakaibang pagkakataon. Kapag daw nag-iisa ang isa sa kanila ay makikita na lang itong naglalakad papunta sa acacia tree. Pagkatapos ay hindi na ito makikita pa. Natakot si Ma'am Lita para sa mga estudyanteng ito. Kaya naman pinagbawalan niya ang mga natitira pa na huwag magpunta sa acacia tree. Pero hindi siya pinakinggan ng mga ito. Sa halip ay nagpakita pa ang mga ito ng mga kakaibang ugali. Nagsasalita sila ng mga wika na hindi naman nila alam. Tapos ay parang may ibang nilalang na kumokontrol sa kanila. Dahil sa takot ay nagdasal na lang si Ma'am Lita. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa mga estudyanteng ito, pero iisa lang ang nasa isip niya. May kinalaman ng kapre sa pagkawala ng mga ito. Nagpatuloy pa rin si Ma'am Lita sa kanyang pagsasaliksik. Kahit na unti-unti nang nawawala ang mga estudyanteng ito, ang hinala niya ay may isang nilalang na kumokontrol sa mga ito. Kapag nag-iisa raw siya sa opisina niya at kasama ang isa sa mga estudyanteng ito ay nakakaramdam siya ng presensya ng kapre. Amoy na amoy raw niya ang usok ng sigarilyo nito. Tapos ay makikita niya na nagbabago ang anyo ng estudyante. Nagiging maitim daw ang balat nito at nagiging pulang-pula ang mga mata. Magugulat na lang siya dahil sasabihin nito na, "Huwag kang mag-alala, nandito ako para sa iyo." Sa huli ay lahat ng mga estudyanteng ito ay naglaho na lang. Maliban sa isa na nakapagkwento pa kay Ma'am Lita ng karanasan niya sa kapre na nagbabantay sa acacia tree. Naiwan si Ma'am Lita na nag-iisa sa opisina niya, paulit-ulit na iniisip ang mga nangyari.
Nagpatuloy pa rin si Ma'am Lita sa kanyang trabaho sa kolehiyo namin. Pero hanggang sa makagraduate ako ay hindi pa rin nila natatagpuan yung mga nawawalang estudyante. Habang ako naman ay natatakot pa rin sa mga nangyari. Kapag naaalala ko ang kwento ni Ma'am Lita ay hindi ko maiwasang mapatingin sa acacia tree na iyon. Noong estudyante pa ako sa kolehiyo, may ilang taon na hindi ako umuuwi sa amin para sa undas. Sa Maynila ako naglalagi. May dahilan naman ako. May ilang taon na hindi nagkakaroon ng mahabang bakasyon sa undas ang university namin. Kaya sabi ko sa sarili ko, mag-aaral na lang ako at magbabasa ng libro habang wala ang mga kaklase ko. Kesa naman umuwi ako sa amin, tapos babalik din agad. Pero sa totoo lang, may isa pang dahilan. Nung unang taon ko sa university, may nakita akong multo sa isa sa mga lumang gusali ng university namin. Nakakatakot talaga yung multong yon. Kaya sabi ko sa sarili ko, babalikan ko siya. Magkikita ulit kami at sa pagkakataong ito, hindi na ako matatakot. Kailangan ko lang ng tamang timing. Noong 2018, umuwi sa probinsya yung mga magulang ko para sa undas. Sabi ko, pagkakataon ko na ito, nagpaalam ako na sa dorm ako mag-stay at doon magmumuni-muni sa campus. May mga kaibigan ako sa dorm na tulad ko ay sa Maynila rin mag-stay. Si Melvin siya yung nagsuggest na pumunta kami sa lumang gusali kung saan ako nakakita ng multo. Sabi niya, i-check daw namin kung may multong nagpaparamdam doon. Nagdalawang isip ako. Hindi ko sinabi sa kanila na may multo na akong nakita doon. Sabi ko, hindi ba bawal pumasok doon? Bawal nga raw pero sino raw ang makakahuli sa amin? Wala ngang tao sa campus. Pumayag din ako sa huli, gabi na nung pumunta kami doon. Sabi ko sa kanila nung nakita ko yung multo, 2:00 ng hapon. Baka hindi magpakita sa atin ngayon. Sabi ni Melvin, kaya daw kami nandun ay para mag-explore at hindi para makakita ng multo. Napakamot na lang ako ng ulo. Nung makarating kami doon, may nakita kami mga kandilang sunog na nakapalibot sa mga lumang larawan. May mga nag-ritual doon. Nagtinginan kami at natawa na lang. Nakakatakot kasi yung mga kandila. Pero, sino ba ang mag-iisip na mag-ritual sa isang lumang gusali? Naglakad-lakad pa kami at nakarating sa isang sulok ng gusali na may mga kwento ang mga upperclassmen na may nagpaparamdam daw doon. Ang multo ng isang dating propesor na doon daw nagturo. Nung marinig ko yon, naisip ko na baka yun din yung multo na nakita ko. Nung unang taon ko, hindi ko alam na may multo doon, kaya siguro nagpakita sa akin. Natakot ako. Hindi ko alam kung bakit, pero ayaw kong pumasok doon. Tumigil lang ako sa may pinto at sabi ko sa kanila, doon na lang ako sa labas. Natawa pa sila sa akin, pero hindi ko sila pinansin. Pumasok sila sa loob at iniwan ako. Sabi ko sa sarili ko, hindi na ako natatakot sa multo. Pero bakit hindi ako makapasok sa loob? May bumubulong sa akin na umalis na ako. Pero hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil may multo nga talaga doon. Hindi ko na lang pinilit ang sarili ko. Lumabas na lang ako at naghintay sa kanila. Nung gabing yon, nakarinig kami ng mga bulong at iyak na nanggagaling doon sa lumang gusali. Takot na takot kami. Alam namin na kami ang dahilan kung bakit may nagpaparamdam doon. Kaya nagtakbuhan kami palabas ng campus. Pero hindi lahat sa amin ay nakabalik sa dorm. Isa sa mga kaibigan ko ang hindi na namin nakita pa. Nung mga sumunod na araw, nagpunta kami ulit sa room na yon at nakahanap kami ng isang lumang journal. Doon namin nalaman na yung multo pala ng professor ay nagpaparamdam sa mga estudyanteng hindi nirerespeto yung dati niyang classroom. May mga nakasulat doon na mga estudyanteng nakarinig ng mga bulong at iyak na nanggagaling sa room. Yung iba ay nakakita pa ng multo, pero lahat sila ay may ginawang kalokohan sa room na yon.
Habang ako at yung isa kong kaibigan ay buhay pa rin hanggang ngayon, ay naaalala pa rin namin yung mga nangyari. Lalo na yung mga bulong na narinig namin mula sa lumang gusali. Tuwing undas ay naaalala namin yung multo ng propesor na hanggang ngayon ay nagbabantay pa rin sa kanyang lumang classroom. Hello po, ako po si Liza, isang college student. May kwento po ako na nangyari sa akin nung second year college ako. Hindi naman po sa pagmamayabang, pero sa tingin ko ay may katangian ako na wala sa ibang tao. Hindi naman po ako nag-iisang may ganitong kakayahan, pero bihira lang ang may ganito. Nung second year college ako, ay may nakuha akong salamin na may kakaibang katangian. Yung salamin na yon ay nakuha ko sa isang kamag-anak na hindi ko naman kilala. Bigla na lang dumating sa bahay namin yung salamin at sabi ni mama ay minana pa raw yon sa lola niya. Hindi ko na inalam kung bakit sa akin napunta yung salamin. Ang importante ay meron akong malaking salamin sa kwarto ko sa dorm. Yung salamin na yon ay may kakaibang katangian. Una kong napansin yon nung isang gabi na nag-aaral ako. Nagulat ako kasi nakita ko sa salamin na may parang video na nagpe-play. Yung video ay ako na natutulog sa kama ko. Tapos biglang pumasok sa kwarto ko yung janitor namin sa dorm. May hawak siyang kutsilyo at dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Nung makita ko yon ay agad akong tumayo at sinara yung pinto. Nilak ko yon at nilagyan ng harang pero wala naman pumasok sa kwarto ko. Kinabukasan ay nagkwento ako sa mga kakilala ko sa dorm. Sabi nila, baka raw pagod lang ako kaya nag-hallucinate ako. Pero hindi ako tumigil sa pag-iisip tungkol sa nangyari. Sinubukan kong alamin kung saan galing yung salamin. Nung malaman ko na sa lumang bahagi ng dorm namin, yun galing ay nagkaroon ako ng ideya. Pumasok ako sa lumang bahagi ng dorm na hindi na ginagamit. Madumi na yung lugar na yon at ang daming mga gamit na nakatambak. Sa isang kwarto ay nakakita ako ng mga larawan. Mga larawan yon ng mga estudyante na parang nagdurusa. Hindi ko alam kung bakit may mga ganoong larawan doon. Nagdagdag lang yon sa mga tanong ko. Saan galing yung salamin? Ano yung mga larawang yon? Ano ba ang tinatago ng dorm na ito? Isang gabi na naman na nag-aaral ako ay nakita ko na naman yung video sa salamin. Pero iba na yung eksena. Nakita ko na naman yung janitor na pumasok sa kwarto ko. Pero sa pagkakataong ito ay wala na ako sa kama. Hinahanap niya ako sa ilalim ng kama, sa banyo at sa cabinet. Nung hindi niya ako makita ay umalis na siya. Sa puntong yun ay naisip ko na baka may mangkukulam na nagpapakita sa akin ng mga bagay na mangyayari pa lang sa hinaharap. At hindi ako nagkamali. Isang gabi na natutulog ako ay nagising ako sa pagbukas ng pinto. Nakita ko na naman yung janitor na may dalang kutsilyo pero dahil nakita ko na yon sa salamin ay nakapaghanda ako. Nagtago ako sa cabinet at doon naghintay. Nung makalabas na yung janitor ay nilock ko na yung pinto. Kinabukasan ay nag-report ako sa may-ari ng dorm tungkol sa nangyari. Pero sabi nila ay imposibleng gawin yun ng janitor dahil matagal na raw itong nagtatrabaho sa kanila. Hindi ako naniwala at nagdesisyon ako na umalis na lang sa dorm na yon. Pero bago ako umalis ay may nakita na naman ako sa salamin. Nakita ko yung janitor na pumasok na naman sa kwarto ko pero wala na ako sa kama. Sa pagkakataong yon ay may nakita ako sa likod ng janitor. Isang matandang babae na nakasuot ng itim na damit. Nakatitig lang siya sa janitor na parang minamanipula niya ito. Nakita ko rin yung babaeng yon sa mga anino ng ilaw sa labas. Nakatayo siya sa likod ng janitor. Kaya naisip ko na baka siya nga ang may kagagawan ng lahat. Nung makalabas na yung janitor, ay nilock ko na yung pinto. Pero nagulat ako nung makita ko na naman yung video sa salamin. Pero sa pagkakataong yon ay iba na naman yung eksena. Nasa kama ako at natutulog. Pumasok na naman yung janitor pero wala na yung matandang babae.
Sa puntong yon ay naguluhan na ako. Ano ba talaga ang totoo? Sino ba ang nagsasabi ng totoo? Yung salamin ba or yung janitor? Nung makalabas na yung janitor, ay nilak ko na naman yung pinto at natulog na. Pero hindi ako mapakali. Kaya naman naisip ko na baka yung matandang babae na nakita ko sa salamin ay nagpapakita sa akin ng mga bagay na hindi ko dapat makita. Baka isa siyang mangkukulam na may gustong mangyari sa akin. Baka gusto niyang mamatay ako sa kamay ng janitor na yon. Pero bakit? Ano bang kasalanan ko sa kanya? Ilang araw ang lumipas at wala na naman akong nakita sa salamin. Naging mapagmatsyag lang ako sa lahat ng bagay. Pero isang gabi ay nagpakita na naman yung matandang babae. Pero sa pagkakataong yon ay hindi na yung janitor ang nakita ko sa salamin, kundi ako na natutulog sa kama ko. Sa likod ko ay nakatayo yung matandang babae. Nakatitig siya sa akin at may sinasabi siya na hindi ko marinig. Bigla na naman akong kinabahan, baka may masamang mangyayari sa akin. Pero ilang araw ang lumipas ay wala namang nangyari. Kaya naisip ko na baka tinatakot lang ako ng matandang yon. Pero isang gabi ay nagulat ako sa nakita ko sa salamin. Nakatayo na naman yung matandang babae sa likod ko. Pero sa pagkakataong yun ay may sinabi siya na narinig ko. Sabi niya ay may mangyayaring sunog at nakita ko na naman yung video sa salamin. Naglalagablab sa apoy yung buong kwarto ko. Sumisigaw ako at humihingi ng tulong. Pero walang nakakarinig sa akin. Natakot ako sa nakita ko pero naisip ko na baka tinatakot lang ako ng matandang yon. Kaya hindi ko na lang pinansin. Pero isang gabi ay nagising ako sa amoy ng nasusunog. Pagtingin ko sa paligid ay naglalagablab na sa apoy yung buong kwarto ko. Hindi ako makahinga at hindi ako makagalaw. Para bang may pumipigil sa akin. Nagsisigaw ako pero walang nakakarinig sa akin. Nung magising ako ay nasa ospital na ako. Sabi ng mga doktor ay naagapan daw yung sunog at ako lang ang nasaktan. May estudyante raw na nagising sa sunog at agad na tumakbo palabas. Pero bago siya makalabas ay narinig niya raw ako na humihingi ng tulong. Kaya nasabi niya sa mga bumbero na nasa loob pa ako. Kung hindi raw dahil sa kanya ay baka natupok na ako ng buhay. Pero sabi ko sa kanila ay hindi yun ang nangyari dahil ako ang unang nagising sa sunog. At wala akong narinig na nagsisigaw kundi ako lang. Pero hindi na ako nakipagtalo pa. Ang importante ay nakaligtas ako. Pero ang nakakalungkot ay yung estudyante na nagising sa sunog ay namatay. Siya raw yung nagsabi sa mga bumbero na nasa loob pa ako. Pero ang totoo ay ako ang unang nagising sa sunog at wala akong narinig na nagsisigaw kundi ako lang. Kaya ang naisip ko ay baka yung matandang babae na nagpapakita sa akin sa salamin ay sinumpa ako at yung estudyante na yon. Kaya pareho kaming nagising sa sunog. Pero dahil sa sumpa niya ay hindi ako makagalaw at hindi ako makahinga. Kaya hindi ako nakalabas. Pero dahil sa kanya ay naligtas ako. Pero yung estudyante na yon ay namatay dahil sa akin. Hanggang ngayon ay natatakot pa rin ako na baka may magpakita na naman sa salamin na yon at baka hindi ko na naman maiwasan ang mangyayari. Pero hindi ko naman maiiwan yung salamin na yon. Dahil sa tingin ko ay yun na lang ang natitirang paraan para malaman ko ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap.